Nagalit po ako sa kanya nung time po na yun eh. Doon po yung time na naghiwalay na po kami at bumalik na po ako sa naghiwalay Maynila. kayo. Opo. Okay. Bumalik na po ako sa Maynila and bumalik po ulit sa Bahrain. Hoy, Fred. Papakamatay ka ba? May kabutihan bang naidudulot niyang alak at sigarilyo? Ha? Ito na lang kasi yung bumubuhay sa akin ngayon eh. Simula na namatay yung una kong asawa, parang na-paralyze na yung kalahati ng katawan ko. Ngayong iniwan naman ako ni Jen, parang namagid na yung buong katawan ko. Anak, mahal mo pa ba si Jen? Hindi patunayan mo. Ayusin mo yung buhay mo. Tapos suyuin mo siya. Pag uwi niya ulit dito sa Pilipinas, puntahan mo. Sunduin mo sila ng anak mo. Oh. Paano ko gagawin yun? Kasi sino magbabantay sa inyo? Alam niyo, may kalagayan niyo eh. Siyempre, di ko kayo pwedeng iwan. Fred, mas hindi namin kaya ng papa mo na makita kang ganyan. Ha? Huwag kami ang laging iniisip mo. Matagal mo na kaming laging inuuna kesa ang kapakanan mo. Anak, hindi ka na child star. Dapat mas mature ka na. Kasi ama ka na nun. Alam mo, Fred, hindi na to showbiz. Totoong buhay na to. Ha? Ikaw lang ang pwedeng magbago sa kwento mo. Kaya gawin mo. Buuin mo uli ang sarili mo. Ha? Sige na, habulin mo si Jen. Para maging masaya ka. Pag masaya ka, edi masaya na rin kami pag inayos mo yung buhay mo. Diba? O di pwede na kami magpahinga pag nangyari na yun. Pero magsalita ng ganyan. Bakit? Matagal mo pang makaka-basketball yung apo mo, no? Tsaka malalaman pa niyo kanino galing tong kabutihan ko. Galing sa'yo. Sinunod ni Fred Moore ang payo ng mga magulang. Labagman sa kanyang kalooban, nilisan niya ang Cebu at muli siyang makipagsapalaran sa Maynila. Hanggang sa mabalitaan niyang babalik na uli sa Pilipinas si Jennifer. Jen! Umalis ka na, baka titing kita. Jen, kanina pa kita welcome back. Sana naman i-welcome mo ako sa buhay mo. Parang ba nalaman na nakauwi na ako galing Bahrain? Ha? At paano mo nalaman kung saan ako nakatira? Hindi na importante kung paano o kung saan. Ang importante ngayon, nagising na ako sa pagkakamali ko. Tumatayo ulit ako sa pagkakadapa ko. Jen, walang kwenta yung buhay ko pag wala ka. Pag wala ka yung Jaguar. Puro salita. Wala ka namang gawa. Alam mo, para ka nasa pelikula. Puro dialogue, puro pambobola. Wala na tayong dapat pag-usapan, di ba? Jen! Jen! Jen, please naman. Jen, pinipilit ko magbago para sa'yo. Para kay Jaguar. Ayoko naman lumaki siya na magkahiwalay yung mga magulang niya. Gaya na nangyari sa'yo. Jen, gusto kong maging responsableng ama. Sa katunayan, kausap ko yung dati kong talent manager. Meron daw project para sa akin. Medyo maliit nga lang yung role, pero okay lang. Babalik ako sa pag-aartista. May kikitain na tayo ulit. Para masustentuhan ko na kayo. Magsisikap ulit ako para sa atin. Jen, ang pinaka-importante ngayon, balikan mo na lang ako.
Han, patawarin mo na ako sa lahat ng pagkukulang ko. Hindi ko na to gagawin ulit. Ngayon, pag ginawa ko pa to, maiintindihan ko kung ayaw mo na ako makausap, kung ayaw mo na ako makita. So, huwag na akong saktan ah. Kasabay ng kanilang pagbabalikan, tagumpay ring nakabalik sa pag-aartista si Fred Moore. Sunod-sunod ang mga projects at taping niya sa GMA noon. Hindi alintana ni Fred Moore ang puyat at pagod. Mabigyan lang ng mas magandang kinabukasan ang kanyang asawa't anak. Hanggang sa... Han, kamusta ka dyan sa trabaho mo? Maaga ka ba makauwi? Okay naman ako, Han. Medyo gagabihin lang ako dito sunod-sunod eksena ko. Ay, ikaw na muna bahala kay Jaguar. Ikaw na lang maghatid sa kanya, ako na lang magsusundo. O, nagpalit ka na ba ng damit? Baka mapulmonya ka niyan. Palit ka kagad, ha? Oo na, huwag ka na mag-alala sa akin. Ako nang bahala. Sige na, Han. Love you. Love you too. Oh, Ma! Anak, wala na papa mo. Sana makauwi ka sa Cebu. Wala na papa. Iniwan na tayo. Ay, Diyos ko! Fred Moore, ano nangyayari sa'yo? Tulong! Medic! Medic! Anak, ano kung nangyayari dyan? Anak! Anak! Light stroke. Possible light stroke po ang pasyente.